sampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez at kailan po ito isasamba? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado dito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalibe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Ito kakapasok lang ng balita, House Speaker Romualdez at iba pang kongresista sa sampahan ng kaso sa Lunes na may kaugnayan sa falsification of public documents sa bilyon-bilyon 2025 national budget. Ito nga mga bossing ko ha, criminal charges laban kay House Speaker Romualdez. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa Bicam? Wala Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil
ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-aproban nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lamang po. Former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why, sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Ito, basahin po natin ang mga comments, ng mga samot-saring komento ng ating mga kababayan. Okay, Agoy Deserve, ayan. Ayan naman kay Zoleta Zerwin. Yan, tao na yan, lugaw ang utak, huwag nyo na ipapanalo sa yan sa sunod. Yan dapat sampahan ng kaso
para makulong. Kawawa naman ang sambayan ng Pilipino. Harap-harapan, ninakawan. Ayon naman kay Shane Piliho, dapat yan talaga ang gawin sa dami niyang kinuha na funds from different government institutions. Kawawa daw no ang sambayan ng Pilipino. Tama, totoo naman talaga. Ngayon, ang dami nung mga nagko-comment. Okay, scroll pa natin pababa guys. Ayon naman kay Sir Boyet Bakaron, kulang ang kulong sa ginawa niya, no? Kulang daw ang kulong sa taong yan. Okay, sabi no ni Mirasol Lemos, grabe yan ang gusto ko. Pakinggan ng Panginoong Diyos ang panalangin, no? Nagsabayan ng Pilipino. Sana tuloy-tuloy ito tambalos-los. Ayon naman kay Des Diebes, grabe kayo magalustay ng pera ng kabanang bayan. Bilyon-bilyon, hindi kayo naawa sa mga kabayan nyo na sobrang naghihirap o nahihirapan sa taas ng bilihin. Okay, nawalahat ng nanunungkulan sa gobyerno ng mga kurap parurusahan ng Diyos na siyang nakakaalam at nakakita ng lahat. Kasi kung batas na lang ng tao, madaling pagsinungalingan o pagtatakpan. Yes, totoo naman yung sabi ni ma'am. Okay, sabi naman ni Lendon Mark de Villa, alisin na ang pork barrel ng mga iyan, idiretso na sa DPWSD, SWD at sa iba pang programa ng gobyerno. Okay, ayun naman kay Dins Ruiz, impeach this impacto. Okay, at least may good news. Okay, sabi naman Rico Montid Ramos Lipa, yan ang dapat kasuhan kasi maliwanag pa sa Alkitra, no? Maliwanag pa daw, maliwanag. Talamak at harapan ang korupsyon, grabe. Malaki na ang aibag na puyat nag-isip kung paano nila kukunin lahat ang pira ng taong bayan. Okay, iluhod ko Judnis sa punuan sa Balete. Yes. Okay, sabi naman dyan ni ma'am, okay yan, hindi na lang lagi mga Duterte. Sana makulong din ang mga buhaya. Yes, good news to. Dapat ganyan ang mga balita. Akala niya matuloy ang pag-impeach sa agad Inday Zara. Okay, sana totoo to. Totoo yan. Okay, ang daming mga comment. Scroll down natin pababa guys, no? Ang daming natutuwa na magiging ma-filean ng mga yan, charge, no, yung speaker. Okay, go, let them face the consequences. Yes. Kung yan, ang dami talaga no, na good news. Good job daw, good news yan, bravo. Okay, ang hoping totoo, yes, good news. Buti pa nga sa inyo mga buhaya kayo. Ayan, good news, sana totoo to, very good. Kana, laban BP, yan ang dapat. Okay, sana naman may mangyari naman, puro na lang sila nag-api. Bakit kasi ganyan kayo? Ano ba talaga kuya? Okay, pera power na sa inyo na kailangan nyo pag-api, no? Grabe naman yan, sabi niya ma'am, na natumbok nyo. Kini ang dapat ma-impeach o makulong. Magandang balita ito mga kababayan, no? Sana legit, okay? Ay grabe, ang dami. Umabot na sa 1,800 ang nag-react, no? Yes, na ato sa post na ito. Ayan, grabe, sabi ni ma'am, yang AKAP is the root of corruption sa gobyerno natin. Natin, yes. So, ayan criminal charges laban kay House Speaker Romualdez at iba pang kongresista. Ihahain na sa Lunes ng Crime Watch. Yan po ang latest update dito sa ating channel. It's me again, Zardy Admire. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay, sa mga hindi pa nakapag-follow, please follow, like, and share.